Palarong ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Robert, alam na kung sino talaga ang pumatay kay Don Pepe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Moira, gumawa ng eksena. Matapos makita at marinig ni Moira si Lynette at Robert na nagkakamubutihan na sa isa't isa. Sinadya ni Moira na itumba ang kanyang sarili at sugatan ang palad para magpanggap na nahilo ito at nasugatan. Sa gulat ni Robert at Lynette, nang makita si Moira na nakatumba sa sahig, ay tinulungan agad ito ni Robert para makatayo. Nag-aya si Moira sa klinik ni Robert para dun siya gamutin at i-first aid nitong si Robert. Nagtataka naman si Lynette sa biglaang pagsulpot nitong si Morgana habang nag-uusap sila nitong si Robert. Sa klinik ni Robert, sinamantala ni Moira ang pagkakataon habang ginagamot siya ni Robert. Tinanong niya si Robert kung namimiss ba ni Robert si Moira. Madaming pumasok sa isip ni Morgana. Nag-imagine si Morgana, katulad na lang ng iniisip nitong si Morgana na namimiss siya ni Robert at naabutan sila ni Lynette na muntik nang maghalikan at nag-walk out si Lynette. Natauhan si Moira nang magsalita si Robert. Actually, hindi. It's much better that she's dead. Nasaktan si Moira sa sagot ni Robert sa kanya. Sinabihan ni Moira si Robert, grabe ka naman, naging asawa mo din naman si Moira dati. At dito nga lumabas ang totoo na napilitan lang si Robert na pakasalan si Moira noon dahil buntis na ito at dinadala na nito sa sinapupunan niya si Zoe. Nagimbal si Moira sa lahat ng sagot sa kanya ni Robert. Maya-maya biglang dumating si Lynette. Dala ang band-aid na ilalagay sa palad ni Moira. Biglang nagsalita si Moira. Pwede bang magtanong ng personal? Kayo na ba ni Lynette? Nagulantang si Lynette at Robert sa tanong ni Moira sa kanilang dalawa. Kaya sumagot si Lynette, hindi, dumagdag si Robert. Hindi kasi ayaw pa ni Lynette. Dahil sa sagot ni Robert at sa hiya ni Lynette, minabuti ni Lynette na umalis muna at magpaalam si Lynette na may pupuntahan muna ito at babalik na lang siya mamaya. Pag-alis ni Lynette at dahil tapos nang gamutin si Moira, pinaalis na agad ni Robert si Moira. Samantala, dahil sa nangyari at eksena ni Morgana, muling kinilig at napangiti si Morgana habang tinititigan ang palad nito na may nakalagay na band-aid. Dahil hindi mawala sa isip ni Morgana na hinawakan ulit ni Robert ang kamay niya sa tagal ng panahon. Maya-maya biglang dumating si Madam Chantal. Napansin ni Madam Chantal na nakangiti si Morgana. Kaya nireal talk ni Madam Chantal ang anak na si Morgana na huwag nang mag-ilusyon dahil patay na si Moira at siya na si Morgana ngayon. Nasaktan si Morgana sa sinabi ni Madam Chantal dahil hanggang ngayon nga ay mahal pa din ni Moira itong si Robert. Kinabukasan, oras na ng espesyal na araw ng pagbubukas ng Moira Rotario Women's Center sa Apex. Kaya naman excited na ang lahat, lalong-lalo na ang mag-inang Moira at Madam Chantal sa gaganapin na pinamumunuan nila na isa sa mga plinano nilang mag-ina para asarin ang pamilya Tanyag sa tuwing makikita ang bagong tayo na center na nakapangalan mismo sa taong nagpahirap sa kanilang lahat na si Moira. Nag-umpisa na ang mga kaganapan. Si Doc Ray at Doc Katie ang naging host ng nasabing event. Nagkaroon ng palaro. Kabilang sa mga contestant ay itong si Morgana Go, pati na din nga itong si Lynette. Nang tawagin ang pangalan ni Morgana, sumegway si Josa at nagsabi, yung searching number 1 talaga si Moira. Hindi na malaya ni Josa na nasa harap pala ni Josa itong si Zoe. Kaya narinig nito ang sinabi ni Josa. Kaya naman agad na nairita si Zoe at pinuna si Josa. May problema ka ba sa tita Morgana ko? Nagulat si Josa sa biglaang pagsabat nitong si Zoe. Kaya tumikom na lang ang bibig ni Josa kesa makipag-away pa siya kay Zoe. Maya-maya, sumunod na tinawag itong si Lynette bilang pangalawang contestant sa palarong Searchy.
Todo support naman itong si Josa, Giselle, Annalyn sa pag-akyat ni Lynette sa stage. Kaya habang panay sigaw ni Josa ay may Zoe na naririndi sa kakasigaw nito si Josa. Dahil inis na inis itong si Zoe sa kaingayan nitong si Josa, lalo pa at sigaw pa ito ng sigaw. Samantala, sa mental hospital, nabalitaan ni Carlos na magkakaroon ng bagong building ang Apex at ipapangalan pa nga ito kay Moira. Dagdag pa nga nang nalaman ni Carlos na ang nanguna sa pagpapatayo ng building na yon ay si Morgana Go na kamukhang kamukha nitong si Moira. Kaya lalong nagpursiging makalabas itong si Carlos sa mental hospital para siguraduhin kung hindi ba talaga si Moira si Morgana Go. Nagpatulong ulit si Carlos sa staff ng mental hospital at agad naman siyang tinulungan nito na makalabas. Basta nagpaalala lang ang staff kay Carlos tungkol sa usapan nila na babalik agad si Carlos sa loob ng mental hospital para hindi sila malintikan pareho nitong si Carlos. Palabas na si Carlos ng mental, tinawagan niya si Doc Romualdo para masundo siya nito at madala sa Apex para masaksihan ang sinasagawang opening ng Moira Rotacio Women's Center. Paghatid ni Doc Romualdo kay Carlos sa Apex, sinabihan ni Doc Romualdo si Carlos na bilisan lang nito sa pagmamasid dahil hindi pwedeng makita si Carlos ng kahit na sinong tao sa Apex dahil paniguradong magtataka ang mga yon kapag nalaman na nakakalabas ng mental hospital itong si Carlos. Umuo naman si Carlos at maingat na pumasok sa Apex. Pagdating ni Carlos sa loob, nagimbal si Carlos pagkakita niya dito kay Morgana Go dahil siya daw ito ni Moira. At kung hindi daw siya nagkakamali ay si Moira talaga si Morgana Go at wala nang iba. At malamang daw ay pinalabas lang ni Madam Chantal na namatay na si Moira para matakasan din ang batas gaya ng ginagawa ni Carlos na nagbaliw-baliwan para hindi mahuli ng mga kapulisan at maurong ang kaso nito. Lalong-lalo na nga daw at alam siguro ito ni Zoe. Sa kabilang banda, Chang Susan nagpa-check up na para malaman kung ano ang bukol na nakakapa nito sa gilid ng breast niya. Sa East Ridge nagpunta si Chang Susan. Nang makuha ni Chang Susan ang resulta, agad siyang nagpunta kay Lyndon para itanong kung ano ang naging resulta ng ultrasound nito. Tinapat ni Lyndon si Chang Susan na kinakailangang magpa-opera ni Chang Susan. Dahil sa nalaman ni Chang Susan, hinawakan niya sa braso si Lyndon at nakiusap. Sana wag nang lumabas ito kahit kanino. Ayoko talagang malaman ni Annalyn eh. Pumayag naman si Lyndon na itago ang totoong karamdaman nitong si Chang Susan. Basta't magpa-opera lang ito para hindi na lumala at lumaki ang bukol nito sa dede. Nagpasalamat naman si Chang Susan kay Lyndon dahil handang magsikreto ni Lyndon para sa kanya. Samantala, pagtapos ng check-up ni Chang Susan, hindi mawala sa isip ni Chang Susan ang naging resulta ng test sa kanya ni Lyndon. Habang naglalakad ito, nakatulala si Chang Susan. Maya-maya napansin ni Annalyn na kakaiba ang kinikilos ni Chang Susan. Tinanong ni Annalyn si Chang Susan kung okay lang ba ito at kung may nararamdaman ba ito. Nang hawakan ni Annalyn si Chang Susan, nanlalamig ito at nanginginig. Pero nagsinungaling pa din si Chang Susan kay Annalyn dahil ayaw ni Chang Susan na mag-alala si Annalyn sa nangyayari sa kanya. Magtatagumpay kaya ang magiging operasyon nitong si Chang Susan? Hanggang kailan kaya itatago ni Lyndon lahat ng sikretong nalalaman nito? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!